Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka natong tanan. Welcome din sa itong panangguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenegito, mga igala, no? Yes, mga igala, adlaw kita karong saan adlaw na ta karon? Martes, no? Yes, mga igala, adlaw na ta karong hapit na gid mahuman ang Enero, mga igala, no? And of course, no, hapit na mo man ang Enero. So kuan na ta, tawagan ni mag-February na ta, no? Pero before February, mag-Chinese New Year sa ta, no? Anyways, mga igala, no? Samtang para kuan, no, pumanay na ang Enero, mga igala, no? Paduol na sa bangato ang kuan, no? Kining eleksyon, kamusta, no? Nanabay nagkainitay diha, no? Tungod sa kung kinsa inyo ang gusto nga kandidato nga suportahan, no?
na ba hine-hine nga nagapanghatag diha sa inyo og mga kuan si tawagan na panghatag og mga bugas diha, no? Health cards, no? O to mga kuan no, swerte kay karon mga gala ang Davao mga gala kanay mga magkalaban, no? Kung nay magkalaban, edi magulan po ang mga panghatag og ayuda, no? Mao manghina no, health cards, bugas, no? Apil sa programa sa basta mo na. Oh. No, so daghan no, kay tungod kuan man daghan man og kining unsa ni kaning daghan man og mga panghatag mabulahan ng mga tao. O pero unta no, dili ni dumtan ning mga tao nga nagdawat speakers no. Ayun yun nagdumti kay pag-abot sa kuan no, pag-abot sa nanay mo daog no, dili naman ka mayor or dili naman ka kuan sa imuhang mga supporters no, kuan na ka official na ka no, alang sa tanan dili kasi mo sa mga supporters lang no. But anyways, ato asang kuno no, sayron mga igala no, ang tipik sa nahimong diskusyon no sa gipahigayong kapihan sa Davao mga igala no, kun asa adunay update ang ato ang COMELEC no, or Commission on Elections ug ato ang security forces mga igala no, alang sa ubaabutay nga 2025 national and local elections. So ato pa pinawad mga igala no, nadiri mga igala si Attorney Gay Innumerables mga igala, kauban niya kagahaat sa milabing adlaw mga igala si Major Catherine Nilaray mga igala no, sa Police Regional Office 11 o si Major Ruben Gadot sa 10th Infantry Division. Paminaw na to. Yung machines na gagamitin for this coming May 12, wala pa. But yung machines na gamitin natin for ACM demo, of course, each office natin meron. Kaya ang mga election officers nato sa pagkakaroon, maugid ng ilahang pinakatutukaron ng mga activities ang conduct of machine demonstration sa kada barangay sa ilahang mga areas of jurisdiction. Karon dala pod nato ang makina. Later on, we will be having also our ACM demonstration for everyone to see. So far kana lang usa pa ang amuang activities, although we received an info yesterday na nanatay pipila ka mga supplies nga nangabot na naa sa ato ang kanang logistics partner for delivery na pod. How many machines will be deployed here sa Davao region? Tempa ha? Times number of clustered precincts. We have 4,189. So 4,189 machines ang gamiton nato. Okay, questions to our friends on media? At Kat? Hello. Hi, Ma'am Kat. Ma'am, mauna ko sa imuha, ma'am. Yung green na status nato, ma'am, under the COMELEC hotspot status, ma'am. Usay pasabot ana, ma'am, with regards sa level of monitoring and enforcement nato, ma'am. Okay. Kung green man good, meaning wala tay areas of concern. Walay mga election-related incidents diri na area sa Region 11. Pero wala po ta nagakumpiyansa ana. Naga-monitor gihapon ta sa mga nidaga na mga kandidato. Naga-coordinate gihapon ta sa ilaha kung nabay threats sa ilahang kinabuhi. Kay naman po nahitabo sa other regions dili sa Region 11, naman po nahitabo sa other regions na green ang area, pero dito ang nahitabo na mga election-related na mga incidents. So, dili pasabot nga green green ta, or walay areas of concern,
nga nibaba pod ang ato ang level sa pagbantay no nga mamahimong free, honest o kani successful ang paghimuong national and local elections. With that, ma'am, what will be the focus nato? Kasi of course, Major Gabot kanina already said na wala namang insurgents na can also penetrate the election or the campaign, no? However, naatay mga dagko kayong kandidato karon. For example, in Davao City, expected talaga yung mga supporters will all out campaign for their candidates this election. So, unsay magiging focus nato with the green status, ma'am? Okay, we'll be focusing on giving security, no? Kung labi na kung nasa sila yung mga paghimuong campaign. And then mag-schedule pud ta og mga activities nga para ang both mga parties ba dili pud ingon nga moabot sa init kaayo ang ilahang paghimuon ng mga campaign labi na sa mga supporters kay mo man yun ay magkuan dayo kanang init ang ulo mag-away-away dayon so natay paghimuon ng mga different activities ana and with COMELEC of course and the mga running candidates. Also, how about kasi sa ibang areas, for example, hindi naman ta pareho sa BARM area that media covering the election also experience the kaning kagubot, but all in Davao region unsaon pod nato to ensure that the media coverage will be smoothly done by our colleagues. Sa level, ma'am, sa police. Sa police, walay problema sa MUA. Open mi sa media. Kaya para makita po, no, may baon po sa community kung unsa jud ang kanang whole process. And then, dili ko maka-speak about sa katong media accreditation sa COMELEC. Yeah. Ma'am, sa COMELEC po. Ma'am, before that, ma'am, kasi lumabas na yung, I think, decision ng ng COMELEC, ma'am, no, dun sa mga hindi pwedeng tumakbo after the filing of the candidacy. Ma'am, in Davao region, ilan po yung natanggal? Actually, wala kaming listahan sa regional office eh. Kasi if there's any candidate na affected sa yung declaration ng COMELEC ng wisan siya, doon yun sa mismong opisina. Oo, mismong opisina kung saan siya tumakbo. But in regional office, we haven't received any list if ever meron. So, as is pa rin yung count, ma'am? Kasi I think I remember influencer Boy Isog already released a statement. I guess so, but hindi namin na-receive. Dito sa office namin, sa region sa regional office. Ma'am, on the BCM nato, ma'am, specifically dun sa mga gagamitin for the information dissemination, kakayanin pa po ba, ma'am, yung day nato to ensure na tanang voters nato can, familiarize the use of BCMs, ACM. Oo naman. Kasi we started last, December 2. Nag-start tayo December 2. And then we will end by end of January 30. And ang atoang mga election officers, halos-halos nalibot na nila ang ilahang mga barangays, even sa katong mga remote, sa farthest nila, ilan ang gisuroy, ilan ang nag-conduct na sila dito og ACM demonstration, and naanata dinhi sa kanang tail end pahumanay na ta sa atoang sa atoang ACM demonstration, sa atoang voter education. Opo, ma'am, last na lang po. Ma'am, during the demonstration, ano ang na-identify na nato na mga challenges with our ACMs and also with the voters using the ACM and the BEIs facilitating para sa pag-ensure na makount ang atoang boto? Yes, ang atoang machine, even if it's new, bago siya, kasi bago ang atoang provider, but then the idea, the procedure is the same. So, more or less, ang mga tao na to, mga butante na to, familiar na sila with the use of our machine, na mag-shade sila sa balota, and i-feed nila sa makina right after shading the ballots. Now, ang atua lang kuan ani ang mga first-time voters. But then again, ang atua mga first-time voters, mga batanon, so very, receptive sila sa technology. So, madali lang. And, ang gi-conduct karon sa COMELEC is massive information dissemination on the use of
the machine. So I guess, yes, nanagay ta sa tail end, nalibot na nato even dito sa mga kabukiran, gitudluan nato ato ang mga butante on how to use the machines para at least dili sila murag maano ba, kanang kay bago naga ano mangguta na bago atong makina, but then it's just the same machine, the same way of voting, only that na siya mga features na wala before nga naa karon nga bago. Good morning, Ma'am Kat. Ma'am Kat, since wala tay ma'am, wala tay areas of concern, pero lahat tay gina-consider ma'am nga mga areas. Example nato dito apart from Davao City, no, naapo dito sa Davao de Oro, Davao del Norte. So wala tay gina-consider man lang. Sa pagkakaroon, wala tayo kuha na specific, Ma'am Ruth, no? And then, kung dili man po ang PNP ang mo-declare ang COMELEC, if ever na amang galing yun mag-arise kay January pa man ta karon na padulong papunta sa May, nakaanda man punta na mutugon kung unsa yung mga pwede natong mahimong intervention kung naamang galing. Kailan mag-declare, ma'am, na ang COMELEC or ang PNP or AFP ng isang areas of election ng concern? Kailan? Anong parameters? Kasi may categories yan. Okay, yung parang apat, ma'am, no? Green, yellow, orange, and red. Yung pag-red na yan, may violence na talaga yan related to election. Yun, related to election all the time. Merong violence dyan, pero merong murder, merong whatever, homicide or whatever, pero not related to elections. So, hindi yan makonsider doon sa apat. So, as of now, thank God, andito pa tayo sa green. But of course, yun nga, sabi ni Ma'am Delaray na hindi complacent ang law enforcement. Of course, minomonitor nila kung saang lugar merong yung yung makita nila na medyo may intense political rivalry. But even if may political rivalry dito, may mga kalaban-kalaban yung mga kandidato natin, but still, as of now, peaceful pa tayo here in Region 11. So mo to mga igala ang pahayag sa to mga opisyal gipangunana sa to ang Commission on Elections Assistant Regional Election Director Mahigala na si Attorney Gay Innumerables Mahigala o sa to mga opisyal mga igala sa 10th sa tigpamaba sa 10th Infantry Division mga igala pinaagi ni Sir ni Major Ruben Gadot mga igala o sa Police Regional Office 11 na si Major Catherine De La Rey. So napata sa green karon. Green. Ipadayon nato ni ha. Basta bahala ng mga kanang mga supporters kulang pudta hindi lang kita mag-away-away kay pag-abot sa panahon wa na kaila sa inyo ha. O man na kaila sa inyo ha ang mga kandidato nga inyong ginasuportahan mayroon na sila magagos-gakos sa inyo ha pag mag house to house magamay punato isa ka mindagan og mayor diri sa Davao City may gala nga naningka man paganin mayor gani maningka naman char. Ayaw kayo taas kay sensitive kay nato ang mga tao diha may galabi nagtaasan nimo na og boses na ano kay makuha boto ana makuha nimo kasi mga supporters hay nako. Anyways, mga igala, balik kita malang sa mga importante pa inumdum din ato si Bianan. Yes, mga igala, balik kita diri sa itong panangkuban sa tutulungan daw tambayan sa Radyo Pilipinas, Anyways, mga katambayan, kung nakahinundam mo, itong Lunes, actually, itong Domingo sa, I think last January 19, January 19, mga igala, naiusa ka balut vendor, nga, nagkadugo tapos napicturan ba tapos gumanda nga napicturan diha sa may Jerome man na siya nahitabo sa Jerome na siya nahitabo kaning kuanan nag-viral kay nagpost yan po nagpakatag po na pinagisaw sa group chat na daw ko ni gitulis gidunggab gitulis
Sa tantong kuan na to mga kuan basta naghana man og nang kuan kay gitulis sa lagi mo to katag na. Grabe just like kanang mura kanang sunog ba no? Kaulo mga higala pag ang imuhang balay kuan imuhang balay is made of light materials dali kay na muulbog ang sunog yun no? O dali ra na maabo. O mura po yun anak po may higala no? Tungod sa kaning kuan no ka light sa kuan no daghang kay nagpost ng mga kaubanan nato sa buhat may gala kay ingon man natulis no actually may gala mo na isa sa mga nakalimtan karon sa taong mga kaubanan po no nga i-verify sa mga otoridad no o moto sa man nato nga ang naghatag og info kay kuan ang naghatag og info was Davao no ang relay ra pud siya pero ingnon ka nga di mo na inyo man trabaho nga mag-verify which is true no pero wala gini kay sa panahon nga gusto nato mag-engage ang ato ang mga posts mga igala may mag-engage ang ato mga pages mga kuan mga katambayan no bisag dili media post ginadayon jud no moto dagag ko it turn out di ay na kani si ate no una ang giingon niya na siya'y kontra no mo to nagkadugo daw yung bukton or ibabaw sa baga diri ba o basta na daw siya kontra no na siya kontra niya paguman dili niya gusto giginan daw siya tong kuan base sa investigasyon sa Santa Ana Police Station no kuan daw tawagan di na daw niya kuan kay kanado siya kontrato kad nakaaway daw niya dira sa pagpamalig atong samtang mamaligya siya balot no tapos ana siya nga dili ni si kuan kay basig katong kontra lang lagi daw niya sa moto kay ning katag naman no nga hold up gitulis digatuan sa pulis no pag adto sa pulis kuan sige imbestigahan mo ni kuan mag-blatter na lang pag abot sa kuan kay nakita man dito sa kuan nangita man dito sa CCTV oy wa may lalaki nga nang kuan kay ang kuan dito yung base yung kuan base sa iyang giingon na impormasyon ay kuan mga gala pahayag na ay lalaki nga ni Dulcia gisprayhan siya no kuan daw pepper spray agi-spray siyang mata tapos di duslak daw sa ballpen duslak dunggab basta mo na siya pagkuan niya pagtanaw dito aber sa CCTV uy wa may lalaki daw nga ni Dool no basis ni sa kuan na sa report sa official na pamahayag sa kuan na nga nadiha sa tong kuan karon na sa tong screen o basis sa pahayag wala may lalaki nga ni Dool para sprayhan og duslak ko sa ballpen wa ako mo na ni karon no o na gikan ako una na akong gi-post kagahapon sa akong personal na account no oy di man kalaban di ay ana po tong mga kailan na ako nga kung hold up pa to mahurot unta daw kaon ang balot kaon na puy pa sa isa kaon na puy na bantayan sa isa moto after atong kuan turn out nga kuan nara di ay siya ini mo allegedly ha murag naghimo na lang og senaryo. So bantog di ay nga dili niya gusto kuan sa kapulisan it's because na siya kuan no na siya siguro na siya tumong no kay kung ako taliha ko ako mismo personally kung ako mismo mga igala kung matulis ko mo report ko una sa unsa ni sa police no ipa-blatter gid na ako kay unang-una kung labaw nagkuhaon akong pitaka no kung kuhaon akong pitaka i-report yun ako na kay para akong mga IDs to mga nangawalan ako mga IDs no na ako'y ebidensya nga pag magkuha kong balik og ID no na ako'y proof nga no gi-hold up gid ko no so i-report yun na nimo na o ikaduha ambot kung tinuod bagyod to no nga murag na siya financial na siya problema
Mao to yan ako pero di mo good wala mo good na maupod good no nga murag kabalo na ta nga init kayo ang dugo sa dili mga taga Davao sa tuwa nya ginapangalandak ginapanggawas man nato ng mga Numbeo survey nga ikatulo to sa safest city sa Southeast Asia no kanang makuan ka ba no nga syempre mag-react ang mga tao kay na may mga kuan na may mga unsa tawag gani na may mga kuan no na may mga tawag ani kay mga gala na ay mga kuan ba no na ay mga pahayag ba na ingon safe on Davao safe on Davao di ba so mao to no so I think kasuhan daw ni siya og perjury no kasuhan ni siya og perjury mga higala kay naghimuhimo magstorya pwede pod kung ako nagkamali article 153 or 15 kusa katong pag-publication of false information kutog gi-fabricate man gid niya to kung tinuod man gi-5 ko kung tinuod man gito na sa CCTV mga higala nako it's not ako no so kamo no kita no lesson learned ani no i-verify sa gid nato pud jud no although di nato na i-confront kay makatabang man pud na sila no kada nagapanghatag sa tuwag info pero ang practice nato no sa journalism no na dapat we should verify first no the facts no kay dili tanan mga post sa social media no mo na actual na kamatuoran or mo na ginanahitabo wata kay ko magpost wata ka bala sa storya no so i-verify gid nato na mo na karon ang problema pud karon sa uban kay nagdali lagi mo na ron may nalanggay kami sa Radyo Pilipinas mga higala kay kuan kailangan lagi na mo i-verify kung dili kuan po no ang kuan po nato mga higala is dapat natay sense of accountability mga higala sa to mga ginapang post pod no dili ba dayon i-remove wala ako pa no pang remove so imbes na gitago to ni ate kay di siya gusto na-drag na yun noon siya wala na daot na yun noon to kay tungod sa unang issue nga kuan tulis gikan sa tulis na-discoveryhan nga naa day lahi day nga nahitabo day so lesson learned no ate ay nagikuante kay dabi nag-i-post kate no ayo nagin sa kinsa ayaw mo pagpatakag himog senaryo kay kung i-post mo sa social media no mabalandra gina no mabalandra gina of course ang pulis ato agin na manikamot yun ang i-verify ma-verify na agoy dito na makamaturan maulawan hinuon mo no although kami wala may kaila pero how about to sa mga nakaila sa imuha di ba so mo to anyways mga higala mo kato naglangkob sa ato ang panag-uban karong adlaw no dinhi sa tong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas so dinhi sa ngalan sa tibuok pwersa sa diak sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Davao ako yung nakaban Armando Fenix handot sunod usab daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan.